Ang tawag doon ay sensus fidei. Nung bininyagan tayo, binigyan tayo ng spiritual antenna. Sa iyong konsyensya, binigyan ka ng Panginoon ng tanging panamdam na kahit hindi mo ito naiintindihan, alam mo na ang kaharap mo ay masama o ang kaharap mo ay mabuti. Ang tawag doon, sensus fidei, sense of faith. It is a supernatural appreciation of the beauty of holiness and the damnability of evil. Maamoy mo na ito tukso galing demonyo. Maamoy mo na ito ay tukso galing sa masama. Na alam mong aabot ito sa kasalanan. Simula, oo. Wow. Hindi naman masamang humanga. Hindi naman masama na dumingin ka hangaan. Pero alam mo saan magdadala sa iyo yung pagtingin na yan? Di ba? Nagkaroon ka sa kaharap mo halimbawa, ang napaka-sexy Italianang babae na ang cleavage ay hanggang puso. Ano kaya yun? Cleavage! Hanggang puso. Nakikita mo na ang pintuan ng paraiso. Diba? Kumikisdut-kisdut na doon mo. May dala-dala siyang 2 sanggol. Magkakambal. So, pag tinignan mo yan, alam mo kasi, pati, hindi ba ang ganda naman? Alam mo na ito makakubig sa masamang pag-iisip. Naamoy mo agad that this presents to you a temptation towards impurity. Diba? Oh, amoy mo yan. Pero pag nakita mo na yan, dapat ang maging automatic na response mo ay ano? Ano? Mga lalaki, bakit ano dapat automatic response? Because of sensus fidei. Ano gagawin? Iba. Ha? Parang ignore. Ano? Ako hindi. Hindi na pa sasabihin ko, tatanda din naman yan. Kukulubot din naman yan. O, iwasan mo. Siyempre, iwasan mo. Makakita ka halimbawa ng pera sa lamesa. Kung amo mo, it presents to you a temptation. Lalo na halimbawa yung amo mo malilimutin. Hindi niya alam kung saan nilalagay yung mga pera niya. It presents a very big temptation to you. Sasabihin mo, wala naman nakakakita eh. Diba? Lahat naman, halos ginagawa yan. Minsan ko lang ang gagawin. Kukunin, hindi nakakailangan sa pamilya namin, nakakailangan, may sakit yung pamangkin ko sa kapatid ko, kinakailangan, padala ko ng pera. Ito naasagot sa panalangin ko. Ito na, Lord, thank you. Thank you. Pero hindi mo pera yun. Hindi binibigay sa'yo. Hindi mo naman hinihingi. Alam mo agad, this presents a temptation to you. Sensus fidei tells you, there is something wrong if you pursue damnability of evil. Alam mo, makasisira sa relasyon ninyong mag-asawa. Alam mo, makakapagpalabo ng iyong pagtingin sa iyong sarili. You might lose your self-respect because of this. At yun yung sinasabi, what many people hate is not evil. But the consequences of evil, minsan, hindi naman talaga yung masama ang ayaw natin eh. Kundi kung ano mangyayari dahil sa masama. Tingnan mo itong mga senador na ito, na gumawa ng katarataduhan. Ngayon mo iisipin yung pamilya mo, kung di ka naman tanga. Nung ninanakaw mo ang pera, hindi mo naisip yung pamilya mo, na yung pinapakain mo, pinapag-aral mo, binibigay mong sustento sa mga anak mo, galing sa nakaw, ngayon manunungkot ka. Nakawawa naman ang anak ko, kawawa naman ang pamilya ko, kawawa naman ang mga apo ko. Dadalhin nila ito, kahiya na ito. Kung hindi ka ba naman tarantado, noong ginagawa mo
Hindi. Naisip mo yung anak ko? Hindi rin. Sometimes we are afraid of the consequence, but not of evil itself. Naisip mo, kawawa naman ang pamilya ko, kawawa naman ang anak ko, pero nakita mo ba ang kasamaan nung gagawin mo? Yun ang mas mahalaga eh. Kasi magiging epekto nito sa iyo o sa ibang tao. Kundi yung kasamaan per se ay nakakasira sa relasyon mo sa Diyos. Excuse my language. Pasensya na po kayo. Talaga ako'y nakapagmumura pagka iisip ko itong mga hayop na ito. Baka nagtaka kayo at si Father sa tanong na lang tayo. Ang talaga naman mo sila eh. Gusto ulitin ko eh. Diyos ko, 10 billion? This is terrorism. Sabi ko nga eh, tayo mga, nagkakaroon tayo ng problema sa mga Muslim. Punta ka ng Syria, mga Muslim ang may problema. Punta ka ng Middle East, mga Muslim ang problema. Punta ka ng Mindanao, mga Muslim ang problema. Nagpapatayan, pumapatay. Tayo mga Kristiyano, hindi ba kayo nag-iisip minsan, ba't naman ganun sila? Eh tayo mga Kristiyano naman. Oo nga, simple lang tayo, nagnanako lang ng 10 billion. Sinapolis eh, tagatulong pa sa ibang mga pare. Di ba? Nagdudulig pa yan sa simbahan. 10 billion eh, o wala. Yeah. This is terrorism in another way, another form. Pero hindi pa nila naisip yung kasamaan dito. Hindi. At kung naisip pa nila yung magiging bunga, yun man lang sana pinatakutan eh. Basahin nyo nga yung huli-huli. No man, everybody. No man is really a good man when he is a good citizen. Alam niyo ba ang ibig sabihin yan? Ito yung masama, ito yung ibubunga ng masama. Ito yung ibubunga, kahiya-hiya yan sa pamilya natin, kahiya-hiya sa pangalan ko, kahiya-hiya at kawawa naman mga anak ko. Gumagawa, minsan, iniiwasan mo sa masama dahil sa bunga nito, hindi dahil sa masama talaga. Kaya kung magnanakaw, dahil masama ang magnakaw. Period.